rin ang business natin. Meron nga lang mga malaking pagbabago magaganap. Si Roman pa rin ang boss natin. Sa kanya lang kayo mananagot. Ito si Greta. Madalas niyo siyang makikita dito at dapat alagaan niyo siyang mabuti. Dahil kung hindi, kayo ang mananagot sa akin. Kami hingi extension para sa aming utang. Kasi totoo, wala kaming pera pambayad eh. Paano niyang babayaran ng utang niyo? Total, andiyan yung hardware. Ako trabaho doon sa hardware. Ngayon, yung amin utang sa inyo, ipawas unti-unti doon sa sweldo at komisyong kukuha ko sa hardware. Kung payag kayo. Paano si Dave? Anong gagawin natin sa kanya? Mukhang hindi niya na ako sinusundan. Pero hindi ibig sabihin nun tatantanan niya na ako. Ano kaya kung patumbayin natin siya? Ano? Tumbahan na ba pinag-uusapan dito? Hindi pwedeng ganyan, Ramon. Hindi ko kaya. Nakaka-tense yan. Babalik sa atin yan. Mukhang tama si Greta. Kapag pinatay natin si Dave, sigurado akong paghihinalaan. Mas lalo tayo maiipit. Sa bagay, hindi naman namin kasi maasikaso ng mami ang hardware eh. Sa dami ng problema namin ngayon. Well, sige. Agree ako dyan. Kayo na munang bahala sa hardware. Stanley, meron pa akong isang kondisyon. Ayoko nang makita yung Audrey na yan. Ilayo mo si Audrey sa Dave ko. Nagkakaintindihan ba tayo? Malinaw, Ingrid. Malinaw. Oh, Stan. Nag-aantay na yung kliyente mo sa Pasay. Ayun yung delivery. O bakit? Wala? Gets, di ba ho alam niyo kung saan nagtatrabaho si Ramon? Pwede ba mo ko yung address? Kilala kita, Stan. Pagkatapos na nangyari kay Olivia, malamang naduduwag ka na naman. Ano? Gusto mo na namang umalis? Alam ko namang hindi pwede. Alam mo pala eh. Bakit ganyan yung mukha mo? Nagtatanong na kasi si ate. Kinakabahan lang ako. Wala kang sasabihin sa kanila, Stan. Sa oras na magsalita ka kahit kanino, alam mo magyayari sa kanya. Abangan mo siya sa ilog Pasig. Kakaintindihan tayo, Stan.